Okay, simulan natin sa ating reading and literacy. Ang ating pag-aaralan ay tunog, kayo nga, at kwentong si Kiko at ang kuting. Sabihin ang unang tunog ng larawan. Ulan. Ulitin nga. Magaling. Sunod, ano po kaya ito? Tama. Talong. Ulitin nga po. Talong. Tunog. Ano po ito? Ubas. Tama. Ang unang tunog ay U. Magaling. Sunod, mga bata. Tignan natin ito. Yan. Ano po kaya ito? Tama. Yan ay bola. Ulitin po. Bola. Ano nga kaya ang unang tunog ng salitang bola? Very good. May tunog B. Ulitin nga. B. Ayan. Ano po ito? Tama. Yan ay tinapay. Sabihin nga. Ano kaya ang unang tunog ng salitang tinapay? Tama. Ulitin nga. Very good. Baka. Sabihin nga. Magaling. At ang unang tunog ng salitang baka ay B. Ulitin nyo nga po. Ready. Next. Okay. So, para sa ating pagsasanay, kuhanin ang notebook number 4 at lagyan ng balik-aral at 1 to 5. Handa na po ba? Okay. So, para sa una, anong salita ang nagsisimula sa katinig? Tandaan, katinig ang ating hinahanap na unang tunog. Ito ba ang A, tasa, B, ulap, C, ilaw? Ano kaya dyan ang salitang nagsisimula sa letra na may katinig? Okay, naisulat nyo na po ba ang inyong sagot? Okay, ang tamang sagot sa number 1 ay A. Tama. Kung ikaw ay tama, lagyan ng check ang iyong sagot. Sabihin, number 2. Para sa number 2, anong salita ang nagsisimula naman sa patinig? Hahanapin naman natin ang mga letrang nagsisimula sa patinig. A. Araw. B. Tabo. C. Sala. Hanapin ng patinig sa salita. Nakita mo na at naisulat na ang letra. Okay, para sa tamang sagot sa number 2 ay A. Araw. Dahil ang salitang araw ay mayroong patinig sa unahan, A. Okay, kung tama ang iyong sagot, lagyan ng check. Para sa number 3, aling salita ang may 3 pantig? Tinuruan ko kayo mga bata sa pagbilang ng pantig. Una, pag binasa natin, sabayan natin ang pagbibilang ang salita. A. Tabi. Bilangin nga. Tabi. Yan po ba ang may 3 pantig? Okay, sumunod. B. Tutubi. Sabihin nga. Tutubi. Yan po ba ang salita na may 3 pantig? Letter C. Tisa. Bilangin. Tisa. Yan po ba ang salita na may 3 pantig? Okay, sulat ang letra ng tamang sagot. Para sa number 3, ang tamang sagot ay B. Kung yan ang iyong sagot, lagyan ng check. At para sa huling bilang, mga bata, hanggang 4 lang tayo. Anong salita ang may unang tunog na T? Ulitin nga. T. Okay. A. Oto.
B. Tatay. C. Bata. Hanapin ang unang tunog na T. Nakita mo na po ba? Okay, isulat ang iyong sagot. Para sa sagot sa number 4, letter B. Lagyan ng check ang iyong sagot kung tama ka at kung mali, anong sabi ni teacher? Lagyan ng X at be honest. Okay, so mga bata, may tanong ako. Ano po ba yung nasa loob ng bilog? Tignan mabuti. Ano kaya yung nasa loob ng bilog? Nakikita niyo po ba? Okay, tingnan natin yung una. Ano kaya ang nasa loob ng bilog na nasa unahan? Tama. Yan ay niyog. Sabihin nga, niyog. Okay, ano kaya yung nasa loob ng pangalawang bilog? Tama ka. Yan ay kabayo. Ulitin mo nga, kabayo. Sa pangatlong bilog kaya, ano po kaya iyan? Tama, yan ay kabibe. Ulitin mo nga po, kabibe. So may tanong ako, alin kaya dito sa mga salitang ito ang nagsisimula sa tunog na K? Tama, ang salitang kabayo at ano pa? At ang salitang kabibe. Magaling. Ngayon naman mga bata, anong simulang tunog ang narinig ninyo kapag binasa ko ang mga salitang ito? Makinig ng mabuti. Kabayo. Kayo nga? Very good. Kamatis. Ulitin nyo nga. Tama. Kahon. Kariton. At kandila. Alright. So, ano kayang tunog ang unang narinig ninyo habang binibigkas natin yung salita? Very good. Ang tunog ay K. Ulitin nyo nga po. Good job. Next. So, sasabihin ko kung ano ang ibig sabihin ng mga salita kanina na binasa natin. Unahin natin ang salitang kariton. Sabihin nyo nga po. Yes, tama, kariton. Ang kariton, ito ay ginagamit sa pagdadala ng mga bagay para mapadali ang pagbubuhat. Sabihin nyo nga, kariton. Okay. Pangalawa naman ay ang kahon. Ulitin nga. Very good. Ang kahon naman, ito ay nilalagyan ng mga gamit para maging organisado at maging maayos ang mga bagay-bagay. Sabihin nyo nga, kahon. Very good. Sunod, magpapakita si teacher sa inyo ng isang kwento. At ang pamagat ng aking kwento ay si Kiko at ang kuting. Ulitin nyo nga po. Very good. Ito ang kwento. Isang umaga ay naglalaro si Kiko sa kanilang bakuran. Nakakita siya ng isang maliit na kuting. Sino nga po ang naglalaro? Very good. Tama ka, si Kiko. At saan nga po siya naglalaro? Good job, sa bakuran. At ano nga daw po yung kanyang nakita? Tama, isang maliit na kuting. Inalalayan niya ito at binigyan ng pagkain. Masayang naglaro sina Kiko at ang kuting hanggang maghapon. Ito na ang mga tanong. Handa na po ba kayong sagutin? Alright. So, sino nga po ang pangunahing tauhan doon sa kwento? A. Kiko. B. Ana. C. Ben. Piliin mo nga ang iyong sagot. Okay, tignan natin kung tama ka. Tama. Ang iyong sagot ay tama. A. Kiko. Galing. Sino pa ang kasama sa kwento? Sino pa po ba yung ibang kasama sa kwentong nabanggit? A. Ang kuting. B. Aso. C. Ibon. Piliin ang iyong sagot. Tama. Ang sagot ay A. Ang kuting. Ito naman mga bata. Saan naganap ang kwento? Saan po ba nangyari ang kwento? A. Sa bakuran.
B. Sa paaralan. C. Parke. Saan nga po? Tama. A. Sa bakuran. Okay. Ano ang nangyari doon sa kwento? A. Naglalaro si Kiko sa bakuran. B. Nakakita siya ng isang kuting. At C. Inalalayan niya ang kuting. Ano ang iyong sagot? Tama. Letter C. Inalalayan niya ang kuting. Okay. So lahat ng sagot ay tama. Naglaro si Kiko sa bakuran, B. Nakakita siya ng isang kuting, at C. Inalalayan niya ang kuting. Okay. Ano kaya yung aral ng kwentong nabasa ni Teacher Jen? Tama. Dapat na alagaan natin ang mga hayop. At kung may makita kang hayop na nangangailangan ng tulong, anong dapat mong gawin? Tama, tulungan sila. Alagaan mo ito ng may pagmamahal katulad ni Kiko. Sa bawat kwento, mga bata na nabanggit kanina, meron 3 mahalagang elemento or bahagi. Unang-una na dito ay ang tauhan. Ang tauhan, ito yung bida doon sa kwento. Ito yung tao o kung minsan ay mga hayop o mga bagay na gumanap sa kwento. Sabihin nga, tauhan. Okay, sunod naman, ang pangalawang mahalagang elemento sa kwento ay ang tagpuan. Ang tagpuan naman, ito yung lugar kung saan nangyari ang kwento. Katulad na lang ng kwento ko kanina, naganap ito sa bakuran. At ang panghuling elementong mahalaga sa kwento ay ang pangyayari. Ito naman ay ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. Kung anong unang naganap, anong sumunod, at ang huling nangyari. Dapat maikwento mo ito ng maayos. Okay, so tignan natin itong story map. Ang story map ay nagpapakita sa atin ng 3 mahalagang elemento sa kwento. Sabihin nga, tauhan. Tauhan. Very good. Sunod, tagpuan. Tagpuan. At ang panguli, pangyayari. Very good. Sabihin nga po ulit kung ano yung 3 elemento ng kwento na mahalagang maibahagi natin. Una, tauhan. Very good. Pangalawa, tagpuan. Magaling. At pangatlo, pangyayari. Okay, sabihin nga sa akin kung anong sagot dito. Ano kaya ito na mahalagang elemento sa kwento na nagsasabi kung saan ang lugar na pinagganapan ng kwento? Ano kaya ito? Ito ba'y tauhan, tagpuan, o pangyayari? Tama ka. Tagpuan ang lugar kung saan ginaganap ang kwento. Ano naman ito na gumaganap na bida sa kwento? Ito ba ay tauhan, tagpuan, o pangyayari? Very good. Tama ka. Tauhan. At ano naman ito na mahalagang elemento sa kwento na nagsasabi ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari? Tauhan, tagpuan, o pangyayari? Very good. Pangyayari. Okay, so mga bata, simulan natin ulit ang pagbabasa ng mga salitang may tunog na K. Handa na po ba? Basahin nga po ninyo. Kabayo, kahon, kuting, bola, mangga, kandila. Ano po kaya dyan ang mga salitang may tunog K? Tama, kabayo. Ano pa? Kahon. Meron pa po ba? Yes, kuting. At kandila. Very good. Lahat ng sagot nyo ay tama. Okay, ito po ang tanong. Saan naglalaro si Kiko? Sige nga, saan naglalaro si Kiko? A. Sa paaralan. B. Sa parke. C.
bakuran. Ano ang iyong sagot? Tama, si Kiko ay naglalaro sa bakuran. Ano nga daw pong tawag doon sa mahalagang elemento sa kwento na yon? Tauhan ba, tagpuan o pangyayari? Tama, ang sa bakuran ay tagpuan. Very good. Okay, sunod. Sino ang kasama ni Kiko sa kwento? A, ang kuting, B, ang aso, C, ang ibon. Tama ka, letter A, ang kuting. At ang kuting, ito ay nagsasabi ng tauhan, tagpuan o pangyayari? Tama, tauhan. Okay, kilalanin natin ang tauhan sa kwento. Number 1, sino ang pangunahing tauhan? A, Ana, B, Kiko, C, Ben. Very good, letter B, Kiko. Number 2, anong nakita ni Kiko sa bakuran? A, aso, B, ibon, C, kuting. Ano nga po? Very good. Kuting, letter C. Number 3, anong ginawa ni Kiko sa kuting? A, tinakbuhan, B, inalagaan, C, itinago. Ano kayang ginawa niya? Very good. B, inalagaan ito ni Kiko. Okay, so para sa ating pagsasanay mga bata, kunin ang inyong N4 at kung wala man ay kumuha na lang ng papel para check ni teacher. N3 mga bata, N3, kunin ang N3, reading and literacy, tama ba? N4 para sa ating pagsasanay. Okay, ang panuto ay isulat kung tama o mali ang sinasabi. Ulitin ko, isulat kung tama o mali ang sinasabi sa pangungusap. Okay, makikita po ang salitang tama sa itaas na bahagi at ang mali nandito naman sa tabi. Okay, handa na po ba? Okay, sabihin, number 1. Si Kiko ang pangunahing tauhan. Kung tama ang sinabi sa pangungusap, lagyan ng salitang tama. Kung mali, isulat ang salitang mali. Okay, nasagutan na? Sabihin, number 2. Okay, number 2, naglalaro si Kiko sa paaralan. Naglalaro si Kiko sa paaralan. A, tama o mali? Sulat ang iyong sagot. Okay, number 3. Nakakita si Kiko ng isang kuting. Kung narinig nyo ang kwento o nakinig kayo ng mabuti, masasagot nyo po ito ng tama. Nakakita si Kiko ng isang kuting. Kung tama, isulat ang salitang tama. Kung mali, isulat ang salitang mali. Okay, number 4. Para sa number 4 naman, iniwan ni Kiko ang kuting. Iniwan ni Kiko ang kuting. Sulat kung tama o mali. At sa panghuli, number 5, mahalaga ang pag-aalaga ng hayop. Kung tama ito, sulat ang sagot na tama. Kung mali yung sinasabi, isulat ang sagot na mali. Okay, natapos po ba mga bata? Very good. Okay, so skip na natin ito mga bata. So natutunan natin ang tunog ng letrang K. Ano nga daw po ang tunog ng letrang K? Tama. At nabasa din natin ang kwento ni Kiko at nalaman din ninyo ang tatlong elemento ng kwento. Ano-ano nga daw po ang tatlong elemento ng kwento? Sabihin nga. Una, tauhan. Very good. Pangalawa, tagpuan. Magaling. At ang panghuli, pangyayari. Magaling mga bata. Ano nga daw po ang pagkakasunod-sunod ng kwento? Anong tawag doon? Very good. Pangyayari. At ano naman daw po ang nagsasabi ng lugar kung saan naganap ang kwento? Good job. Tagpuan. At kung sino ang gumanap sa kwento, anong tawag natin nga daw po doon? Tauhan. Very good.
Okay, para sa pagsasanay mga bata, basahin po natin ang mga salita sa tulong ng inyong mga magulang. Unahin natin ang tunog ng letrang K. Basahin nga daw po. Very good. Ikaw nga. Good job. So, iiwan ko na lang ito mga bata at sanayin ninyo ang sarili ninyo para sa pagbabasa gamit ang katinig na K, tunog, sasamahan nyo siya ng patinig na A, E, I, O, U. Naintindihan? Alright. So, yun lamang po mga bata. Maraming salamat.